Yo, what's up? Mga pare koy, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga. Mukhang tanga mag-intro no? Yo, what's up mga pare koy, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Tayo na ko. Siyempre, alam nyo na, tulad ng dati, egocentric yan, boy. Mas yan, no? Maraming salamat sa egocentric kay Papa Joseph Aday. Love you, Papa Joseph. Maraming salamat lagi sa pagsuporta sa akin. Siyempre sa Distinctive Clothing, kay Madam Alex Liagas, maraming salamat lagi. Madam, mga napaka-solid na Distinctive Clothing. Siyempre, Crown Manila, kay Kuya Nico Manning, maraming salamat lagi. Hindi ako nakakapag-cup ngayon dahil siyempre bagong tabas tayo. Gusto kong ipag-angas sa inyo na ang aking gupit ay putang ina talaga. Pantibo, boy! Yon, eto na. Dalawang malupit. Ito, semis to ng isa buhay. Alam nyo na, Mot versus Apex. At dito sa time na to si Arik ay kinakapahan niya yung blackheads niya. Paano madami na naman yung butas ko Parang inaano na Arik dito yung whiteheads niya. Pero yan, syempre, Mot versus Apex. Semifinals ng isa buhay 2017. Hindi na natin patatagalin mga pare ko. Let's get it on! Nanalo si Mot ng coin toss. Pili niya mauna si Apex. Isa buhay 2017. Medyo mahina yung sounds neto. Lakasan natin konti. Yan. Check. Okay. Game. Magaling ka, di ba? Sa murang edad, agad-agad napansin ka nila. Itong obra, ginamitan ko ng Crayola. Hindi ko to palalagpasin, tang ina, pausbong ka palang tatagpasin na kita. Ako... Ginamitan ko to ng Crayola. Pausbong ka palang tatagpasin na kita. Hindi ko masyadong nagets yun kung ano yung meaning nun. Lalas na sa lalamunan ng idol niyong Wex. Pag nagpusod na ng buhok, mala Samurai X. Ako si Bato Cypex. Welcome sa una mong talo para hindi kita niloloko. Mararamdaman mo yung naranasan ni Price nagsusunugan na problema, hindi to promo. Kung yung bagsakan ni Chito, tinutono. Ako yung bagsakan ko, Miko Soto. Marami na nagsasabi na tagilid daw ako sa... Yung bagsakan ko, Miko Soto, no? Si Miko Soto yung nalaglag sa building. Galing nun. Kung yung bagsakan ni Chito, tinotono, yung bagsakan ko, Miko Soto. Galing nun. Miko Soto! Marami na nagsasabi na tagilid daw ako sa tarantado na to. O yan, nakatagilid na ako. Masaya na kayo. Galing nun, niliteral, no? Niliteral na tagilid. Ayan, nakatagilid na ako. Masaya na kayo. O yan, nakatagilid na ako. Masaya na kayo. Angas ng itsura ni Apex dito. Alam mo yung itsura ng mandirigma talaga. Asintado ako. Kaya kong patamaan to kahit nakapikit. Ganito talaga ang mga asintado. Minsan tagilid. Masyado ka pa malambot. Hindi pa to ready sa bugbugan. Itsura niya mukhang papalaga ni Shay sa suntukan. Si Shay yung binanatan, no? Kamusta na, M-Hat? Mukha ka pa rin grade 6 na katatapos na mag-ENSAT. Sa gitna ng noon niya may malaking peklat, di mo malaman kung na-headshot o nakipaglandian sa unicorn tapos na headbutt. Para akong terorista, garantisabog ang mga setup. Wala kang bars para cellphone na nasa dead spot. Imbis na trono, makukuha mo trauma na parang shell shock. Paano ka naging hip-hop kung yung get-up, panay bench at paint shop ang sarap mong pukpukin? Parang konti na lang yung ketchup! Tangina multis yun, no? Wala kang bars. Parang nasa dead spot. Ano ba yun? Cell shock ba yun? Cell shock. Bench at pen shop. Ang sarap mong pukpukin. Parang konti na lang yung ketchup.
Multis talaga, ano na Apex. Hindi natin matatawaran yung multis niya. Wala kami paki sa'yo ni Red Blood kahit magdala ka ng sarili mong pep squad. And guess what? Ibubunyag ko sa round 2 yung pinakasikat na linya mong dinekwat. Oo, ilalabas ko ang baho mo na parang testigo sa korte. Isa kang bagong sibol na toge na babaksakan ko ng 88 kilong adobe. Woo! Yang hype mo, parang masamang pakiramdam. Mainit daw siya ngayon. Lagnat laki lang yan. Ang corny mo bro, palibasa laman ang kuko, Timonggo. Isang taon lang yung hype mo, parang Pokemon Go. Isang taon lang yung hype mo, parang Pokemon Go. Ito yung kasikatan ng Pokemon Go eh. Yung maghahanap ka ng mga ano mo, Pokemon. Galing nun. Baliktaran, hindi po pwede yan. Hindi ka makakascore sa akin. Defensive run. Mas matamis ka pa sa ibabaw ng leche plan at kahit undefeated ka, hindi mo ako mateteknikan sa pagkatalo wala ka pang karanasan pues ngayon ka mabiberginan. Round 1 puta talagang pinaparamdam na ni Apex Kemot na natatalunin kita ngayong gabi. Kailangan mo maghanda sa masakit na sasapitin mo. Alam nyo ba kung bakit yung noon niya nagmukhang tensionhan? Kasi nabarito ng pellet dyan, tapos yung bala, bearing ng electric fan. Eto, Sebo Di Macho, effective yan. Ako pa rin ang nauna, kaya panes ka kay kuya. Ang parusa, firing squad, pero ang mga gamit ng baril ay basuka. Kung maere, manako, wala na kayong pake, mga puta. At least naparamdam ko sa'yo kung gaano kalayo yung agwat natin, Tagalupa. Lumamong buo, kayo hinihimay nyo pa. Pagkatapos ng laban natin, wala ka ng kaluluwa kasi naidigay ko na. Ikaw ang dihado, pamihado. Bakit ka mo? Simot ka lang, ako ubos pati plato. Grabe yung round 1 ni Apex dito. Talagang laban. Talagang nagwawala mga tao. Totoy na totoy pa si Tomas dito. Ang batang maging kupal eh. Totoy na totoy, ang batang kupal, diba? Bata palang kupal na talaga si Mot. Ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yun tinalo ko. Angas mo, Tomas ah. At lahat yun tinalo ko. Ha? Proud na proud. Real talk na agad. Pagtungtong mo kada battle, alam kong gigil ka't preparado. Nananatiling gutom na rapper. Kaya ba hilig mong makisalo? Nagkukumahog pa. Gutom na rapper kaya ang hilig makisalo. Gutom tos makikisalo, no? Titin natin. Alam kong gigil ka't preparado. Nananatiling gutom na rapper. Kaya ba hilig mong makisalo? Nagkukumahog para sa title bilang pinakakwelang veterano na kinumpara yung sarili sa suicide bomber. Ganyan ka kadesperado! Mo lumipat yung pamagat ng yung kanta. Haring araw nga talaga kasi masyado kang pasikat pag sinipat ang sakit ng sa mata. Di ba dinamay mo si An Mateo? Meanwhile, ang kalaban mo si Shernan. Gumawa pa ng ekstrang ingay yan babago mong racket. Daig mo pa palyadong missile sa kaka-wordplay pati babae tina-target. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundan. Galing, no? Missile, ceasefire, rocket. Galing nun. Baklang sundalo, madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan, parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Woo!
sumakto pa dun sa ginawa ni Apex na mukhang papalagan ni Shea ng suntukan. Kaya nagsigawan yung mga tao. Galing din nun, sumakto. Commentator sa basketball, kada tira, banggit pangalan. Ako si Apok, parang nalimutan yung parachute. Ginawa mong comedy, kanyang galawan. Ikaw naman yung nakaparachute sa laban ni Holyfield. Agaw eksena ka sa bakbakan. Kaya pala nung ahon, may dala daw siyang 16 na sakong. Bigas na antimanong, makakain kung sakaling lutuin daw yung laban. Doon ako sumang-ayon kasi magaling ka nga magsaing, magpadingat sa ilalim, pwede rin bahaw na pamatong, total gawain mo naman lagi yang sumapaw at gumatong. Inambing pa sarili kay Mike Tyson, sa payat mong yang seryoso, umaastang maton, wag mo nga akong niloloko. Samantalang sabi mo kay Target doon, pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ako. Ayan si Apex. Sa pagkumpronta ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal. Yan yung tipong pagkasuntok, sabay takbo. Pag nakalayo, mga asar. Galing magalimbawa ni Tomas. Yan yung tipong pagkasuntok, tatakbo. Pag nakalayo, mga asar. May ganun kasing line si Apex. Pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung maabutan mo ako kay Target. Ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal. Yan yung tipong pagkasuntok, sabay takbo. Pag nakalayo, mga asar. Sa atensyon ay garapal, puro papansin, madalas pa kong magpasaring. Gusto siya lang ang malakas, kaya pala galit siya doon sa nag-gym. Ang galing nung ginawang ni Mot, no? Naisip niya rin gawin yung ginagawa ng Apex na magbabanggit ng pangalan ng ibang MC para maghiyawan yung mga tao. Pero ito hindi niya binanggit yung MC, yung pangalan ng MC. Parang sinabi niya lang nagji-gym pero hindi niya. Pero alam naman ng tao na si Sinyo yun. Pero ang galing, no? Naisip niya rin yun na pwede niya rin gawin yun pero sa paraang hindi katulad nung ginagawa ng Apex na binabanggit yung pangalan. Gusto niya siya lang malakas kaya pala galit dun sa nagji-gym. Galing nun. Pero si Apex mabangis. Yan ay bibihirang masawi. Sa tagumpay ay mabilis pag may gabay kang magwagi kasi nga galawang artipis. Yang sulat mo ay panay tagpe parang ginamitan lang ng breeze. Mas maraming kamay, mas madali. Mahilig talaga si Tomas sa sabon. Mahilig si Tomas sa sabon. Nung dati ginamit niya yung buti pa yung champion doon, walang choke. Dito naman breeze. Mas maraming kamay. Mahilig to siguro manood ng commercial. To si Tomas. Galing eh. Oo, hati-hati sa papel. Yun ang saktong punto sapagkat tila may gamit na gunting kasi may katulong kang pangkat. Pero ang pinakamasaklap, isa ka lang peke sa mata ng liga na to, yun ang di mo matanggap. Kasi kung si Looney bukas na libro, sinamantala mo yung pangungopya sa aklat. Grabe si Tomas dito. Sunod-sunod yung punchline. Ang lalakas. Oo, magaling ka nga mag-multi. Pero yung style mo sa pag-handle, malaluni lang lahat. Sa malawakang pagsusuri, kahit sa ang angle, malaluni ka mag-rap. Pero kahit dinaig mo pa si Plankton sa kakahasel mo manghuli ng sangkap, para sa amin, ikaw pa rin si Marlon P sa kanyang debut battle kasi ikaw yung Looney na panggap. Grabing ender yun. Nakamulti pa. Pansin nyo? Malaluni ka mag-rap. Parang Plankton sa panghuhuli ng sangkap. Ikaw pa rin si Marlon sa kanyang debut battle kasi ikaw yung Looney na panggap. Tas nakamulti. Looney na panggap, yung kunyaring Looney o gumagaya kay Looney, tas yung Looney na panggap, yung Looney versus Gap. Pareha sila magaling rito pero
Para sa akin, ang ibabaw si Tomas dito. Sobrang lakas ng mga binitawan ni Mot dito. Grabe. Walang ya. Lahat ng punchline, ang lakas. Tsaka parang naribat ni Mot dito yung, kaya nga, kada tira banggit pangalan. Kasi nung round 1, binanggit ni Apex si Shay. Nagkataon. Round 1 para sa akin, Mot. Pakinggan natin round 2. Parang ang hirap isigaw ng pangalan ni Mot, no? Hindi katulad ng 2 syllables. Apex, Apex, da? Parang sinyo. Ganon. Kay Mot, Mot. Tayo naman sigaw yun. Ay, Mot. Pwede ganon. Yung Mot. Pero parang ang hirap isigaw eh. Mot. Ang ina mo, Tomas. Paano ba sigaw ng tao? Singat niya natin. Ang sigaw na ng tao, Mot na. Mot. Ilang kulit to, no? Laban talaga to, laban. Grabe to. Sobrang sarap ng laban, no? Nag-Nor Cubes, Chong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Anong pinagsasasabi mo, Mot? Punyeta ka peste, puro ka mema putapete, wala kang kwenta kay Kajente. Kung ikaw yung Mot, ako yung raketa na di kuryente. Super rookie, ulul, rapper na wannabe. Tangina yung boses, tunog squatter sa Jollibee. Pero wag kang mag-alala, di ka mapapahiya sa akin pag ako nagpahiya sa'yo. Kaboses mo yung mga tambay sa Riles na kakilala ko. Ang ingay-ingay neto, kala mo naman inaano. Hindi porket kamukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Di porket kamukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Yung skandal, no, ni Chito Miranda. Tsaka medyo hawig talaga ni Chito Miranda si Mot dati. Yung bata-bata si Mot ng hawig niya si Chito Miranda. Sabi niya kay Onax, anak, Olax ka, no? Onax, talo ka na. Perfecto na scheme. Diyan ka magaling magbaliktad, parang cook sa burger machine. Estilo mo anagram at palindrome para kunwari mabenta ka. Para kung watawat ng Pilipinas, subukan mo kung baliktare, putang ina, gera na. Subukan mo kung baliktarin, putang ina, gera na. Ganda nun. Sabi nung iba, mahirap daw yung ginagawa niya. Ako'y na-shock. Wow! Alam mo kung ano kabaliktaran ng wak? Kaw! Lahat. Tangina, sinimplihan na Apex pero ang lakas nun. Alam mo, kabaliktaran ng wak? Kaw! Nakamultis pa rin. Ako'y na-shock. Wow! Alam mo, kabaliktaran ng wak? Kaw! Dalawang sunod, ang lakas nun, yung parang bandila. Bandera, pag binaliktad, gera na. Tsaka itong wakaw, lakas nun, parehas. Daw, kaya niyang baliktarin. Yung pitbull na buntis, baliktarin mo nga. Tingnan natin kung di kakagatin sa mukha. Napaginipan ko kagabi na ako'y kanyang naisahan. Dahil yung mga bara ko ay aking nakaligtaan. Nagising ng pawisan pero napangiti na lang kasi kadalasan ng laman ng panaginip ay ang kabaliktaran. Eto na ang revelasyon. Yung ABS-CBN niya na linya mga pare aking napag-alaman. Naginaya niya lang yon doon sa OFW na battle rapper sa Japan. Palakpakan na ang pangalan ng pinagayahan, Michael Joe.
Subukan nyo panoorin yung Ultimate versus Michael Joe. Malamang ikabatrek nyo. Sobrang nagandahan ka to sa bara ni Michael Joe. Ginamit mo. Kaya ikaw, ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ. Black Mamba. Ginaya mo lang kay MJ. Michael Joe, tas Michael Jordan, no? Gulat ka, no? Alam ko. Nun. Kaya ikaw, ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ. Nagulat ka, no? Alam ko. Ganyan mag-research. Ganyan mamuna. Para kang kurakot sa customs, pati OFW, ninanakawan mo pa. Grabe to. Sunod-sunod. Ang lalakas nun. Kala ko pa naman umaapo yung papel pag sumulat siya. Galing ka nga sa tamod ni Tipsy D kasi magnanakaw ka rin katulad niya. Si Tipsy D, mala Robin Hood. Nagnakaw ng bara sa kano. Ikaw, parang gobyerno. Kasi yung ninakawan mo, mas mababa pa sa'yo. Kunwari, walang alam mo, ang sarap banatan. Yan, ganyan lang mukha ng maang-maangan. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Nagkaroon ata ng diferensya. Mot, hindi mo kayang baliktarin ng taong may ebidensya. Woo! Para makilala din. Hindi mo kayang baliktarin ng taong may ebidensya. May video kasi yun eh. Parang, hindi naman parehong-pareho, pero parang parehas lang sila ng reference na ginamit. Pero ang galing kasi puta. Talagang na-convince na ni Apex dito yung tao. Nako-convince niya na kinuha daw ni Mut yun. Galing na Apex dito sa round 2. Ang lakas. Hinaan mo sa ABS na alarma tuloy yung kompas ko sa'yo. Kung ganyan lang din pala dapat ang apelido mo, Thomas Morato. Woo! ABS, Tomas Morato. Yun yung lugar ng ABS. Yung building ng ABS sa Tomas Morato. Asa pa naman nanalo tong gago na to. Baka nakakalimutan mo, simot ka lang. Simotaro ako. Yan na ba ang bagong bida sa net? Nang gaya ng linya porket, nagmukhang astig na saglit. Pero para sa kapatira, nagpapatira sa puwet. Para siya si Artino na gubad enigma. Ayoko na tong makita ulit. Last ng round 2 ni Apex. Solid. Grabe yun. Grabing round 2 yun. Pakinggan natin round 2 ni Mot. May nagsabi na sa akin na may katulad daw yung linya ko na bumenta. Pero sinubukan kong tignan, puta, magkaiba naman yung ginamit na ideya. May nakahanda na pala si Mot na ano doon na rebat. Kasi pinanood niya na rin pala. Una nagsabi niyan si Plasma, gago kung usapang sulatan lang, orihinal ako bumara. Kayo kung magbintang mga bara-bara, ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako. Ngayon, sinong gaya-gaya? Mautak ang bata ka ha. Naka-ready ka na pala ha. Kilala niyo ako. Ano ba sabi na ulit? Taga lang may naalala ako eh. Yung parang cook daw sa burger machine. Buti pa yon kasi marangal yung ginagawang pagkayod. Ikaw, palibasa, easy money, nagpapatsupa sa bakla kasi doon madali kang sumasahod. Galit na galit si Tomas, tumatlong ribat ah. Galit na galit ka ba ah? Kilala niyo ako. Mahilig magdamay ng jowa ko. Diyan magaling si Apex kung ilalarawan ko. Naalala ko tuloy si Romano Trapido. Kung saan sila mahina, dun sila pinakamalakas. Pues mahilig sa baliktaran ko, kaya alam kung saan ka malakas. Yun ang kahinaan mo. Ina, nagbabalala si Tomas. Saloy mo ang ugat ko sa leeg na parang bulating mataba. Ina mo ah. Nobya mo naman yung idadamay
bahay, simulan mo ng matakot. Di ba nilalak mo yung panty niya pag lumalabas ng bahay? Naknamputa to, ang damot. Sigurista ka masyado sa ganong punto pa umabot kung sa bagay kailangan nga namang ikandado pag kung sino-sino pumapasok. Kahit Tangina, dinamay na ni Mot dito yung kasintahan ni Apex. Pero hindi lang basta damay, tangina, may laro pa rin talaga. Sa bagay kailangan nga namang ikandado pag kung sino-sino yung pumapasok. may regla, walang patawad. Talagang sarado daw dapat. Kaya yung pandikit ng Modest sa mismong puke nakalapat. Sa mismong puke nakalapat. Hindi lang yung panty yung kinakatakot. Yung Wait lang, ma. Makatok si Mrs. pasok ng mga manyak, pati napkin, kinakandado. Kasi mas sigurado daw pagpadlock. Wordplay. Total mahilig ka sa pangsarado. May payo ko sa'yo, Ogag. Saktong-sakto pag yung nobya mo ayaw magpa-odrag. Imbis na dildo, gago, gamitan mo ng doorknob. Di ba ganyan kating mag-dickhead? Ikaw pa mismo naghayag. Sabi mo kay Apok, damay-damay na lahat sa pangungupal mong hangad. Oo, ganyan siya ka-dickhead. Pero sa pananagutan, walang bayag. Yung anak nga ngang di pa marunong maglakad, tinakbuhan na agad. Ito na, binuksan na ni Mot. Galing nun, no? Ganun ka ka-dickhead. Parang pinapatikim ni Mot dito yung sariling gamot na Apex. Yung anak mo nga hindi pa marunong maglakad, tinakbuhan mo na agad. Grabe si Mot dito. Kaya yung galing mo sa BRB, parang di mo na panindigan. Kung yan na buo mo ang supling, di mo na nagawa pang balikan. O wais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan, pues makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng 1 taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? Grabe. Grabing Mot to. Nakakamiss yung ganitong sulatan ni Mot. Kung ganitong gagawin niya kay Lanzetta, kung ganitong Mot na gagawin ni Mot, kung ganito. Magandang laban kay Lanz yun. Nakaka-excite tuloy papanood si Mot tsaka si Lanzetta ng live. Galing nun. Hindi mo nga, kung yung 9 na buwan hindi mo nga napanagutan, ulitin natin yun. Galing nun. Mga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng panindigan. Kung yan na buo mo ang supling, di mo na nagawa pang balikan. O wais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan, pues makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng 1 taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? Pinakamalakas na haymaker ni ano yun. Yung mga haymaker na talagang nanunuot sa utak eh. Grabe yun. Ano, Pex? Tatalikuran mo na lang? Ano na lang ba yun? Tulad ng paglimot mo kay Boss Lots, porque may Boss Lots ka na ngayon. Ganun na lang ba yun? Tulad ng pagtalikod mo kay Boss Lots porket may Boss Loons ka na ngayon. Ano, Pex? Tatalikuran mo na lang? Ganun na lang ba yun? Tulad ng paglimot mo kay Boss Lots, porque may Boss Lots ka na ngayon. Naalala mo pa ba nun? Pinag-aral ka niya, Pex, para magkasilbi, talino mo. At di ba bilang kapalit sa kanya mo unang pinatikim yung sisid marino mo? Sisid Marino, baby! Natikim yung sisid marino mo? Parang dalawang magsasaka na nagkalapit, na nagbibigayan pabalik kasi tinutustusan kanya ng bigas kapalit ng pinapakain mong malagkit. Apex at Boss Lots ang lupit, kaso nang hinayang ako. Gusto ko sanang i-wordplay puta nahirapan ako.
Hanggang sa naisip ko, di na pala kailangan ng spell it backwards. Total, nagbabaliktaran kayo! Kaya pala sabi mo kay Yung mukha ni Tomas dito talagang nang iinsulto eh. Hanggang sa naisip ko, di na pala kailangan ng spell it backwards. Total, nagbabaliktaran kayo! Kaya pala sabi mo kay Badang, all 3 rounds siyang magmumumog ng bayad mo. Alam na alam yung kababuyan, palibhasa na turuan kang sumubo ng banayad at sagad sa lalamunan. Kaya sa artipis, natanggap agad kung sipsep lang ang puhunan. Kasi pag sumupayan, walang sayad, parang ilustrado na nagkulang. Pag tsumupato, walang sayad, parang ilustrado na nagkulang. Ilustrado, grupo nila Batas yun. Batas, Sayad, Spade, Plasma. Hindi ko alam kung kasama si Plasma, pero alam ko ilustrado si Plasma. Hindi ko alam. Pricing nga pala yun. Ilustrado, alam ko ilustrado si Spade, Sayad, tsaka ano lang pala, Batas. Ilustrado na nagkulang, walang sayad. Ito pa na po sa katanungan, masusubukan ka ngayon. Sino nga ba yung sanggol mo na iniwan at baklang karelasyon? Mukhang pag-amin na lang yata ang iyong natitirang aksyon. Di ba idol mo si Looney? Pues irebat mo lahat yun! Puta ina, etong battle na to, para siyang naging Tipsy D Looney. Alam mo yung ginawa ni Looney noon kay Tipsy D? Yung ginawa ni Looney kay Tipsy D na pinaratangan niyang magnanakaw si Tipsy D. Ganon din yung ginawa na Apex dito. Tapos sumakto pa na sinabi rin ni Mot dito na sinabi rin ni Mot na i-rebat mo lahat yon, yung katulad ng ginawa ni Looney kay Tipsy D. Grabe. Etong battle na to para siyang alam mo yon, yung parang pag si Apex bumanat sobrang lakas, pero pag si Mot na yung bumanat mas malakas. Alam mo yon, kala mo kay Apex na, pero pag si Mot, puta kay Mot pala. Itong round 2, sobrang lakas na Apex sa round 2, sa totoo lang. Ganda nung pagkakatahi-tahi niya ng linya niya dun sa pagnanakaw kay Mot. Yun, yung mga wakaw, pag binaliktad yung bandera, gera na. Tapos yung hindi mo kayang baliktaran ng taong may... Basta sobrang MJ, yung Black Mamba ng wordplay. Basta ang daming magagandang tumatak sa round 2 na Apex, pero... Parang alam mo yun, natatabunan siya nung linya ni Mot pag si Mot na yung bumibitaw. Etong round 2 para sa akin, Mot pa rin to. Pero gahibla lang. Siguro pwede ko ibigay to ng 9-8. 9K Tomas, 8K Apex. Hinggan natin round 3 na Apex. Di ko na kailangan mag-rebat, boy. Bahala ka na sa buhay mo. Hoy, hoy, buloy, naalala mo pa ba yung ninakaw mo na linya? Logo ng kapamilya, di ba? Nagde-deny pa siya. Sige na nga, change topic na tayo, halatang naiilang ka na. Nakakaumay ka. May tamang timing kasi kung kailan pwedeng magmalalim, tulad ng pag mag-isa ka, chinecheck mo yung dede mo sa salamin, o di kaya pag yung kulangot mo, berde at malagim, yun. Yun ang tamang panahon na pwedeng magmalalim. Tinalo mo si Fangs pero putapeti ka pa rin. Kung nakalusot ka doon sa mukhang Apex na may sakit, patay ka ngayon sa Apex na magaling. Palaliman ba gusto mo? Aba, wag mong sinasabihan din kasi nila si Fangs na, nung payat pa kasi si Fangs, Apex na may sakit daw. Ngayon patay ka sa Apex na magaling. Hamon si Kajente. Lunod ka sa akin, boy. Di ka na makakaahon pa sa Disyembre. Kolonyal mag-isip. Kala niya nakatira siya sa California. Buti pa yung iba may classic na galawan na parang karinyosa. Balita ko, mahilig daw makipag 69 si Motmot sa Mariposa. Oh, baliktaran 69?
Mot-mot, mariposa, wordplay ka ng wordplay, yung pamilya mo, isang linggo ng puro, yakisoba. Ako, mapa-mainstream o indie man, laging indie man. Ikaw, taga Cavite, taga Area 1 ka lang. Ako, nasa Area 51. Oh, pati yung kailangan i-replay din. Nasa Area 51, alien. Oh. Okay, nasa na yung mga pinagmamalaki mong kanta? Nasa Spotify na ba? Huwag kang feeling ate gay, tanga. Bakla ka naman talaga, di ba? Tingnan mo, na-deny ka pa. Mot ka ng mot dyan, baka mamaya butterfly ka na. Huwag mo na itanggi. Nasa YouTube na yung sekreto mo ngayon. Tom, kung di ka talaga bakla, bakit mo ninakaw yung vibrator na naka-on? Kaya di na ako magtataka kung biglang maging bayot kasi para kang bakla na may bulutong. Bading kamot, ops, wordplay. Sangkatutak ang taga-sulat mo sa Cavite. Tapos magyayabang ka sa amin, tingnan nyo, ayaw pang umamin. Alam mo kung paano ko nalaman na may ghostwriter ka? Nagparamdam sa akin. Inek nyo kasi masyado, ayan na pili ng gusto. Kaya yung lihim na buko. Anong sinasabi mo bro? Sinusulatan din ako ng napili kong hukbo. Mali ang kutob mo. Ayoko sa ghostwriter. Takot ako sa sarili kong multo. Yung mga tinuturing mo kagrupo, binuko kasuputan mo. Bukang bibig mo daw palagi, namamalimos lang po. Kaya yung lyrics niya, parang Biblia. Maraming kasulatan to. Para kang ventilador. Mahangin ka lang kasi may makina ka sa likuran mo. Ikaw, tangina mo. Binaybay na Apex dito na may ghostwriter daw si Tomas. Galing nun. Ayoko magpasulat, takot ako sa sarili kong multo. Ayoko sa ghostwriter, takot ako sa sarili kong multo. Ikaw, ang babong ng flip top. Kala mo mag-isa, puta, marami pala. Tangina, kailangan mo pa ng ghostwriter, lalaki ka ba? Motivated? Tangina, motivated, tas ganyan mo ka? Nakakasuka. Isa lang ibig sabihin niya, nagsasabu ka. Kaya wag ka na mag-feeling henyo sa mga tao. Pag wala ka pang talo, ibig sabihin, hindi ka pa kumpleto na sundalo. Hindi ka pa kumpleto na sundalo ako. Pagdating sa etablado, barumbado, mapa-freestyle sa ulado, iyo, Pinas, Sulugan, BRB, nakakatatlo na ako. Kung di ako sumali, nakatikim ka sana ng kampyonato. Alam mo kung anong katugma ng kampyonato? Mag-usap na lang ulit tayo pag kampyona ako. At sinyo, makulit lang yung boses mo. Kaya sila natuwa. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo sa akin, wala na bang iba? Ano ba? Inaasar akong bakla ng duwag. O di ba ang luba? Pues sana nga may kasana yung laban natin para maputokan na kita sa mukha. Para sa akin, pinakamalakas na round ni Apex, round 2. Sunod round 1. Etong round 3, hindi siya ganun kalakas eh. Pakinggan natin round 3 ni Mot. Gago, di ako nagpapasulat. Sa sulat ko, ako ay confident. Sinasabihan mo akong nagpapag-ghostwrite. Tawag doon, compliment. Inan to? Tapos sinahanapan mo ako ng kanta. Hintayin mo yung mixtape ko, gago. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa alas 4. Tangina, dumila pa eh. Ila mo, Tomas. Galing nun, no? Galindang rebat nun. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa alas 4. Yung mixtape ko, gago. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa alas 4. Sa movie, Nilunit Abra, gumanap to na kalaban. Tinira-tira sa mikropono, bigla pang in-RKO, literal na binanatan, nakaka-insulto naman yata kung paano ka pinakinabangan, title ng pelikula, respeto. Pero yung karakter mo, nilapastangan. Kaya nung palabas ay ginawaran, malamang peke yung saya mo. Kasi bawat palakpak nilang natamo, yun din ang sampal mong sinalo. Oo, ganyan ka kalakas kay Looney. Tipong magkumpare lang kayo. Di mo alam, sinasabotahe ka na bro. Alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe. Kasi diba, nagpapamasahe siya sa'yo. Nagpapamasahe siya sa'yo. Naalala ko na lang ito. Kinento sa akin yung Mot to eh. Sabi niya, tang ina Jo,
yung lanes ko kay Apex na ano, nagpapamasahe, wala nga pa, iba, ang title pala nun, Abante. Hindi pala ano yun, hindi pala yun, ano, biyahe. Ang ina na mali siya doon, papamasahe siya sa'yo. Ka na bro, alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe kasi diba, nagpapamasahe siya sa'yo. Biyahe, Abante yun eh. Ayan naman, Tomas. Nagpapamasahe siya sa'yo. Nagpapamasahe siya sa'yo. Oo, ikaw ay tao lang ni Luni. Tagahugas ng platito ni Ronhelli. Kayo lang ni Abra yung komplikado kasi di ko alam kung sino ba yung Becky. Kasi real talk, nasa YouTube pa yung bid. Lagi silang partner sa mga gig para sa hip-hop daw yung standout. Nung pinanood ko, putang ina, magkaduet pa sila kumakanta ng Thinking Out Loud. Oh, may tanggi. Baka itanggi mo pa. Baka itanggi mo pa o ay dahilan, kababaihan, pinapatili nyo lang sila. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa. Puro starter si Tomas dito ah. Pero walang kaso yun sa kanya. Pangarap niya na raw yan noon pa. Sa katunayan, para sa katanyagan yung mga tala na mismo ang niluluhuran niya. Oo, nakasandal ka sa pader, kapalit ng paglilingkod. Pero minsan, ikaw yung sinasandalang pader kasi taga-kamot ka ng likod. Taga-sunod parang Gigil na gigil yung mukha ni Apex dito. Putang ina mo. Sa pakinggan kita sa leeg. Parang ganun yung nasa isip eh. Ni Ron, Abra at Loon, sobrang loser mo na yata sa ginagawa mong move. Sabi mo kay Sayad, sa ilustrado, siya yung naglagay ng loose. Pues ikaw naman yung nilagay na taga-serve sa Cerberus. Ikaw ang napili na alipin. Nagpauto ka naman dudong. Nagpauto ka naman dudong. Binilog lang yung utak mong kulangot para gawing katulong. Pero sa utos ng mga utuso, mukhang nasanay ka na yata. Pues mananatili ka ng alalaya. Hindi ka nalalaya. Tangina, ano yun? Puro ano yun ah. Puro baliktarang linya yun. Utos, tuso. Ano yun? Alalay, lalaya. Kulangot, katulong. Oo, sinadya kong laruin para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabaliktarin. Daming binaybay ni ano rito. Ni Tomas. Ang lakas mo magbuhat ng bangko, nakikikalong ka lang pala. Habang ako mismo yung bangko nakatayo sa sarili kong paa. Kasi nagsusulat to ng magdamagan hanggang takip sili may maglaon. Kaya nakatakdang lumubog tong haring araw. Sa nag-ensayo ng maghapon, sakto na mga ako'y may kanta na lilim na sa liwanag mo'y lalamon. Kaya sa huling yugto ng isabuhay, wala nang haring araw na aahon. Grabe yung ender ni Tomas dito. Yung umpisa ng round 3 niya hindi ganun kalakas, tas puro starter siya. Pero yung bandang panapos niya sobrang lakas nun. Para sa akin pinakamalakas na round ni Tomas yung round 2, sunod round 1. Etong round 3 hindi ganun kalakas pero maganda. Hindi pa rin kayang pantayan ng round 3 ni Apex yung round 3 ni Mot. Pero parehas magaling. Pero yun nga, all 3 rounds, Mot. Pero classic tong battle na to, parehas silang malupit dito. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.